Okay, let us pray before we start. Lead the prayer. Bisande, lead the prayer. Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. As we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou among women, and blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. Okay, good morning. Okay, yung pag-memory sa 11GO, kabisaduhin nyo muna, hindi muna tayo ngayon, bigyan kayo time, magta-topic muna tayo. Kumbaga, warm up nyo lang yun, pero huwag nyo kakalimutan na by tomorrow, kung meron na talagang marunong, na sir, gusto ko na magpa-video ako mag-isa, o mag-inform kayo sa akin, pero bukas magtatanong ako kung hindi nyo pa kaya. Katulad nung ginawa ni Jul Hamid, panoorin nyo yung panggabi. Si Jul Hamid nakapag-perform na kagabi. Diba? Small but terrible. Diba? So, kaya ano tayo ha? Okay, so ang topic natin ngayon, pero wag kakalimutan mag-review ha, customer service. Kasi madami na talaga na naman na nawawala na sa linya when it comes to customer service. Tandaan nyo, napakahalaga ng customer service sa ating mga security. Yan muna ang topic natin ngayon. At ang pangalawa is the maximum tolerance. Ito yung kinakailangan na may baon kayo kada duty natin dahil dito lahat nagpo-fault yung ating mga ginagawa. Ano ba ang customer service? Simplihan na lang natin para maintindihan. Kumbaga, i-akma na natin. Hindi na kailangan sobrang dami ng meaning or ano pa yan. Ito lang yan eh. Customer service. Pagbibigay ng serbisyo sa mga customer natin. Tayo, nagbibigay tayo ng services. We are giving services to the clients. Diba? Ano yung provider ng security agency dyan? Diba? May anong services ang provider dyan? So, we are giving services. Kaya dapat matatas tayo dito. Kasi lalo tayo mga security, kayo ang entrada dyan. Kayo ang unang malalapitan, mapupuntahan ng mga tenant, client, visitor. So, dapat you must be prepared pagdating na naandyan na sila. Kaya hindi natin mapipredict ano bang attitude ang may darating sa akin. Kaya nga laging kasama ang maximum tolerance. Ibig sabihin ng maximum tolerance, mataas na pagpapaubaya. Kumbaga sobrang lawak ninyo, you are flexible. Para kayong mga rubber band o Tagalog goma. So, ano pang tanim yung Tagalog, di ba pag binatak mo yan, nag-i-stretch sila. Kung kailangan malaki ang talya mo ng rubber band, ilagay mo yan, mag-i-stretch yan. That is a maximum to. Dapat malawak kayo dyan. Hindi kayo pikon, hindi kayo sobrang, alam mo yung problematic. Kailangan pag-guard na kayo, naiiba na. When you are using your uniform, iba na kayo. Nag-i-implement na kayo, so be professional. Kahit naman di kinakuniforme, dapat ganun pa din. Kasi pag wala ka nito, walang mangyayari sa buhay natin. Saan nagsisimula yan? Sa sarili. You have to services yourself. Maano kayo mag-uniform? Uunahin yung sarili nyo when it comes to customer service. Kasi ibibigay nyo sa tao yan. Kung hindi kayo maayos mag-uniform, paano magbibigay ng tamang serbisyo? O hindi kayo lalapitan, sayang yung services ninyo. Pero kung maayos kayo mag-uniform, talaga namang nakaayos kayo pagdating ninyo, lalo sa guard mounting, yan, chinecheck namin yan. Ang guard mounting dapat dito pa lang. Talagang prepared na kayo. Kaya ang iba dyan, hindi pa nag-ayos. Pagkayari na lang, tsaka magaganto. Especially mga ladies, dapat pagharap nyo pa lang dito, nakaayos na kayo, yung mga buhok ninyo, nakaayos na yan, hindi nakasaburay-ray. Di ba? That is customer service. Kaya kayo lagi may guard mounting tayo, chine-check na kayo. Dahil magbibigay na kayo ng serbisyo tayo. Eh kung nagmumukha yung bagong gising, parang tamad na tamad, anong service ang ibibigay mo? Dapat you must be alert, be attentive. Dahil pagdating ng mga yan, ang iniisip niyan, ang mga security guard talagang well-trained. Tayo ang magbibigay sa kanila ng kauna-unahang pagsiservisyo pagdating sa building. Imagine, pagpasok pa lang sa entrance na niyan, gwardiya makikita. Pagdating niya sa loob, mga gwardiya pa din nakikita. Magtatanong yan sa guard dahil alam niya, we are trained. Kaya nga dapat, tayo pa lang sa simula, sa sarili ninyo, handa na kayo. Tingnan niyo, dapat nakaplantsa ba ako? Siyempre, tinitingnan nila yan.
Hindi yan sabihin na kayo ito'y sobra naman. Grabe, ganun talaga. You are giving services. Siyempre, dapat makikita ano binibigyan tong serbisyo. Pag ganito na sa itsura ninyo, hindi kayo kaikay, sabi, ang service ninyo parang kulang to. Kasi yung sarili nga, hindi kayang i-manage, hindi kayang i-handle eh. Ang bigat ng ibinibigay nating trabaho sa building. Lahat ng policy, mga information regarding sa trabaho inibinibigay natin yan, ipinaalam natin. Ngayon, paano natin gagawin yon yung actual na services sa kanila? Pag nagtanong, dapat you must be polite. Pagka medyo ang mga customer natin ay talaga namang iba-ibang attitude, dapat okay lang yan. Hindi natin mapiplease sila. Ganun talaga eh. Tayo ang mag-adjust. Kaya nga ito with a maximum tolerance. Kailangan adjust. Pag dumating si madam, medyo talaga naman kumakaas na. Ganun talaga eh. Hindi tayo makakawala dyan. Sabi nga, customer is always right. Laging iyan. Pero, not all customer is right. Kumbaga, ano na talaga yan? Hyperbola. Kumbaga, ano na yan? Talagang dapat. Kasi nga, they are giving income sa mga company. Diba? Kung wala sila, paano na yung kumpanya? Kaya talaga may intindihan eh. Pero hindi sabihin, lahat sila tama. Pupunta sa atin, customer, manggugulo dito. Tama ba yun? Diba? Sabihin, mag-a-adjust tayo. Kumbaga, tayo ngayon ang gagawa ng way para yung galit nila humupa. Ay, ma'am, sir, ano pong concern? Saan po ba sila? May paggalang, paano kayo magsalita? Hindi basta bira lang. Kasi ito yung, ang problema eh. Tama, you are giving services. You are implementing policy. The question is, how you implement the policy. Paano mo ba in-implement yung rules? Kaya kung sinasabi yan, parang ito yan nagbigay ka, tamang magbigay. Pero nagbigay ka, nagalit yung binigyan mo. May problema sa'yo doon. Ano yung ginawa mong pagbibigay? Hinagis pala niya, ibinato eh. O ayan, ibinato. Magagalit talaga. Diba? Ikaw hingi ka, iba to sa'yo ibigay. Magagalit ka, diba? Ganon din ang serbisyo. Tama, bawal hindi pwedeng pumasok ng walang ID. Pero paano mo in-approach? Diba? ID mo ma'am, ID mo sir. Magagalit talaga yan. Kaya nga, kailangan paano tayo magsalita. Kasama yan, yung tone ng boses natin. Ito, actual ko nang sinasabi. Kasi ito na yun i-akma nyo na Sir, saan po tayo? Sir, ID po, pakisuot. Ma'am, pakisuot mo yung ID natin para po hindi na tayo maabala. Diba? Pag sinabi, kasi wala akong ID. Bakit po ma'am? Dito po muna tayo ma'am sa gilid ma'am para matanong namin para po yung mga may IDs, dire-diretso na po na hindi na po maabala dito. Anong reason po ma'am sir? Bakit po wala tayong dalang ID? Wala tayong company ID. Tanungin nyo muna anong reason. Baka mamaya, na-hold up na yan. Hindi mo pa nga tinatanong, nagalit ka. Hindi po yun, hindi ka pwede pumasok. Diyan ka, wala kayong ID. Magagalit talaga. Anong reason po, sir, ma'am? Bakit po walang ID? Kung nagmamadali at naiwan, bakit po, ma'am? Sige, ma'am, kung minsan lang naman talaga na hindi niya nadala, na talaga namang nakikita niyo naman palagi yan, nasa inyong pananaw, madalang to si ma'am na walang ID, malamang totoo talaga. May mga ganun talaga adjust. Kaya nga, maximum tolerance. Sige, sir, ma'am, ganito na lang po. Kuha na lang po tayo ng ID, mag-iwan na lang po para po may record po tayo dito. Yan. Diba? Ang gandang pakinggan. Kahit na sino, dapat sa customer service, wala kayong pinipili. Na kung mo ba naman, ang tingin ninyo, yayamanin, ang ganda ng approach. Wag. Dapat walang bias, pantay-pantay sila once na pumasok sa building natin or magtanong sa inyo. Kasi hindi natin alam, may mga tao na simple lang sila, pero talaga naman, kahit naman hindi simple yan, kahit talaga naman silang mga nakikita natin dyan sa street, mga hamog sila, tao yan sila. Talagang ganun ang buhay Hindi natin mapiplease. Diba? Approach natin. Ano pong kailangan, sir? Laging magalang, sir, madam, ma'am, laging sir. Kahit ano pa yan silang, di ba tayo nga, yung mga boss natin, di ba, sila ng PM, pag kinasok tayo, sir Balisi, sir Makatuon, sinisir tayo. Hindi yung sabihin na mo nasa higher position ka, hindi ka na pwedeng manggalang. Kasama sa that is customer service. Nire-respeto kahit ano pa man yan. Di ba? So, ganun din tayo. Kahit tayo nag-implement ang policy, alam natin na tambay-tambay lang sila dyan, wala namang masama, yun ang buhay nila, approach pa rin natin ng maayos sila. Yung magsalita, ganito, oy, huwag ganun ha. Yan ang huwag mong gagawin. Talagang makukwestiyon kayo dyan. Ha? Ay, sir, madam, huwag din pasigaw. Sir, ma'am, huwag naman ganun, ha?
Sir, asan po tayo? Kahit medyo malakas ang boses niyo, di ba may malakas ang boses na talaga namang approachable pa rin ang tayo? Siyempre, hindi maririnig at ang layo Di ba? Or, kung talagang malayo na, may mga whistle kayo. Use your whistle. O, pituhan ninyo. Huwag na may sobrang lakas. Yung parang pitong ano lang ba? Kasi nga, medyo malayo na nang hindi na makasigaw. Pito na lang. Titingin yan. O kung hindi man, may radyo kayo, papunta na hindi yung kasama ninyo. Buddy, makisuyo naman. Or sir, makisuyo naman si madam yung ganito, yung ganyan. Sabihin nyo naman ano naman kayo, yung maayos naman kayo ano sa kanila. Hindi, ayun po, yung kalbo na yun, oh. Sasabihin ganun. Yung pilay po na yan, oh. Yung putangin bati, yung pilay na yan. Huwag ganun, ha. Si madam, yung naka-blue, ganyan. Si sir, yung ganito. Huwag yung titingin sa itsura. Naku, magagalit sa inyo yan. Diba? O, ganun dapat. Kasama yun. We are security. Dapat tinitingnan natin paano hindi sila ma-open. Tayo maraming open sa atin eh. Madaming bully, maraming normal sa atin security yan. Kasi nga kaya ito lagi meron tayo nito. Huwag kayong napipikon. Huwag din kayong parang namimikon din. Yung parang ngingisi-ngisi pa kayo pag galit na. Sir, ano po yung may tutulong namin? Di ba? Sir, good morning. Madam, good morning. Ano po may paglilingkod namin, ma'am? Kahit yan mga nagtatanong lang, approach nyo pa din. Kung di nyo alam, ituro ninyo. Ay, madam, pasensya na po, paumanin na. Kasi po, medyo hindi ko po kabisado yung lugar dito. Yung mga building. Ang ito po kasing street na to, yan lang. Ito po yung San Miguel Avenue. Ito po yung Shaw Boulevard. Kung nandito po yung address na yan, dyan ma'am, sa banda po yan dyan, magtanong na lang po tayo dyan. Yan. Tapos na. Kung alam nyo naman, i-approach. Ay, sige, salamat ka na. Sige po, ma'am, sir, ingat po. Makatuano yan sila eh, kasi magkukwento yan eh. Eh, malay natin, meron pala mga client na malaki dito sa building natin. Alam mo yung guard nyo doon sa talagang very approachable. Napakaano yung mga guard na yun? Ano bang agency yun? Di na iyan nyo pa yung agency natin. Diba? Na-market pa natin. Hindi naman kailangan na ng agency yun eh. Siyempre, agency natin yan, makita nila, masabihan sila ang okay ang mga guard nyo. Nakaka-proud sa kanila yun sa may-ari ng agency. Na ibig sabihin, we are disciplined. Diba? Kaya nga nasa mga badge ninyo, honesty, discipline, vigilance. Yung tatlong salita na yan, pag lagi nating dala-dala yan, imposibleng mapapamali kayo pagdating sa trabaho. Kasi nakikita ko na minsan, kaya hindi na ako nagtuturo nito dahil marami ng bago. Yung mga iba, alam na to, nawawala naman sa linya. Kaya nga dapat recap. Kaya nga laging may retraining kahit na tayo tapos ng maglisensya. Bakit? Enhancement yan. Kumbaga, kailangan i-enhance na naman yung kaalaman mo. Katuloy, 11 jo, abisado na ng iba, nawawala na naman. Kasi hindi nag-i-enhance. Diba? Focus kayo. Mahalaga ito. Lalo yung mga bago pa lang sa security industry, dapat marunong kayo dito. Ito lang. Ito lang binibigay natin sa kanila. Talagang tayo mag-a-assist. Minsan, ang dami makulit talaga. I-challenge yung sarili nyo, okay. Sabi ko nga, pag maraming pasaway, maraming makulit, maraming violators, blessing yan, opportunity yan. Problema yan, di ba? So, it is an opportunity. Bakit? Na-create tayong mga security. Eh, kung lahat ng tao mabubuti, wala talagang pasaway, magkakaroon ba ng gwardiya? Wala na. Hindi natin piniplis. Ganun talaga eh. Human nature na yan eh. O di may trabaho tayo. Eh, kung okay na okay ang building, magbawas tayo ng guard kasi masyadong sobrang dami na. Kaya naman ng dalawa lang na gwardiya sa building. Eh, di ang daming nawalang guard sa atin. Kita nyo, di ba? Kaya nga, pag mga ganyan, oportunidad yan. Ay, matututo kayo. Paano kayo galit na galit? Tingin nyo palang malayo. Mukhang nakabusahot si madam, si sir. Sigurado to, mukhang galit to. Pag hindi, baka magtanong. Handaan nyo na sarili nyo. Guard, may pera na! Ganyan sila. Ay, sir, good morning po. Ano po may paglilingkod namin, sir? Kung salita mo doon, imposible namang magsisigaw pa yan. May ako dyan ang galang naman ng guard, nasigawan ko na, pero approachable pa rin. Uhu pa yan. Diba? Parang sabi nga, nag-aalagablab na nga, ikaw nagadasabuyan mo pa ng gasolina, lalong masusunog ang lugar nyo. Eh kung naglalagablab na malamig na tubig ang ibibigay mo, huhu pa, di ba? So, paano kayo mag-approach? Ganun. Lalo yung mga receptionist natin. Dapat you know how to handle services dyan. Kasi kayong pupuntahan dyan. Di ba? Sa pag hindi alam, ma'am, sa customer service na po natin. Sa reception area po natin, ma'am. Lalapit ngayon sa inyo yan. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Ano po may paglilingkod namin, sir? Hindi nakataka yung nakaganon. Akala mo. Di ba kailangan yung aura ninyo? Yung expression ninyo? Facial expression. Dapat talagang always smile. Yung talagang kakitaan kayo ng
nakangiti, hindi, ala na. Tatama rin na magagalit sa inyo yung mga client. Diba? Kailangan makita na energetic kayo. Tingnan nyo sa mga mall. Diba? Pagdating niya pala yung, good morning ma'am, binabayaran nila yun, yung hindi ko lang kung anong tawag sa ganun, yung nag-greet lang, nag-ano ng pinto, ano sa pinto, good morning ma'am, gumisan, gumaganyan pa yan sila. Diba? Pag ganyan nila at gumaganyan yan, okay na yan, kahit di kayo sumaludo. Pag galang na yan, paglagay sa ganito, and then you have to bow. Yung makikita nyo yun? So pag may dumating na ganyan, good morning sir. At hindi na sasaludo, okay na yun. Good morning kayo with a smile. Huwag naman yung parang hilaw lang na good morning. Pag hindi kayo binati, hindi ko nakapapansin niya. Wag, okay lang yun. Hindi man kayo batiin nila, okay lang may mga ganyan talaga na hindi bumabati, pero nasa isip nila yan. Magugulat na lang kayo pagdating ng Christmas, nag-aabot sa inyo. Huwag nyo silang i-please na hindi kayo batiin, okay lang, huwag kayo napapahiya. Normal yun. Binatin, hindi kayo pinasin, okay lang. Bisa mali, may iniintindi rin niya na nagre-review din pala yan habang sila umaakyat. Diba? Okay lang. Basta't nabati ninyo, mararamdaman nila yan. Meron naman din approachable. Diba? Huwag yung kumukilala, naaabutan lang kayo, kaya nyo binabati. Huwag, dapat kibigyan tayo dahil pasasalamat, i-approach pa rin natin yung iba. Dapat ang serbisyo natin pantay-pantay sa lahat. Wala yan sa posisyon ng trabaho, kay manager sila, kay housekeeping yan, kay ano pa man yan, mahalaga sila. Tao sila, mahalaga sa kumpanya yan. So, dapat approach natin ng maayos. Nagkakaintindihan na, customer service. Yun lang. Paano nyo sila? Kahit mga driver yan, delivery sila. Kung natin din na driver lang, delivery hindi. Mga driver sila, delivery sila rito. Diba? Mahalaga sila. Paano kung wala nagde-deliver ng tubig? Oh. Tayo ako may command minsan sa inyo na para maangas ang dating. Hindi nyo sabihin ganun eh. Hindi po pwede yan. Kailangan ganito sabihin sa kanila. Hindi naman gano'n. Kumbaga, ay sir, kasi inform po ng officer natin, ganito po dapat. Ganyan. Di ba? O, ay, hindi po pwede yan. Kailangan ganito kasi alam nyo naman eh, hindi po pwede yung ano. Pero sa atin, pagdating sa labas na iba na, hindi naman kumo kami gano'n magsalita, eh gano'n na. Minsan din, na ano din namin, kasi minsan din nakakaano din, minsan nakakapikon din. Pero, na to the point, talagang ikukonto tayo lang naman eh. Pero paglabas na yan, iba na. Masasabi lang natin sila, ang daming makukulit, ang daming pasaway, ganito, ganyan. Ganun din kami. Lalo pag nasayin kayo sa mga bangko, mga mall, ang dami talaga. Pero wala kami magawa eh. Pagtalikod na, tsaka kami nakakapagsalita minsan ng hindi magaganda, sa amin lang yun. Parang naiaalis na namin yung tension namin. Diba? Ganun lang. Kaya nga, inhale, exhale. Pagka talaga namang hindi nyo nakaya, June number 9 agad. Ay, sige sir, hindi ko po ma-desisyonan. Inform ko po yung officer ko, sir, tatawagin ko po para ma-assist po tayo. O, diba? Ang ganda, huwag kayo makikipagtalo sa kanila. Pag alam yung medyo, ano na kayo, ando na yung limitasyon ninyo, na-reach nyo na, tama na, tawag na kayo, back up na. O, di tawagin nyo kami, kaya June number 9 eh. Ay, ma'am, ito po si sir namin, officer po namin. Sir, kasi ang sabi ni madam ni sir ganito, ano po ba sir maano natin dyan? Hindi kami na yung bahala. O, tahimik na kayo. Huwag na kayong magsasabi. Pag naandun na kami, huwag na kayong makikisali-salita kahit naiinis kayo. Eh kasi ganito eh, tahimik na. Hayaan nyo na kami ang mag-usap. Pag tinanong ka, tsaka kayo sumagot. Pag hindi, tahimik. O di alam problema. Ngayon, pag hindi namin kinayang officer, may admin tayo, ibabato namin sa admin yan. Yan, hindi ko na desisyonan or SIC. O, tawag kami kay Lamang PM, kay Sir Delmar. O, pag sinabi sa ganito, doon tayo susunod. Is okay yun eh. Kahit minsan, kasi sabi nila ganito, tapos ay pinayagan. Sabi nga, in every rules, there an exemption. Kahit talagang policy yan, pero nakitaan naman na pwede nating pagbigyan prior sa amin, sa discretion namin, okay naman, dahil alam din namin yung decision namin. Pag hindi, okay naman sa admin at sila nag-approve, walang problema doon. Huwag sasama loob na, pag pinag-ano namin, sabi, hindi sinusunod. Tapos kapag naman pinagbibigyan nila, ganun talaga. They are customer. Unless, magkakaroon ng eminent danger, ba't ating papayagan? Diba? O, ganun lang kasimple. Okay? Marunong dapat, paano kayo mag-approach? Dapat, pati yung mga body language ninyo. Sabi ng body language, ang mga galaw nyo nagsasalita yan, kaya nga body language eh. Kaya kailangan ang kamay ninyo, palaging naandyan lang yan, nakaganyan, o nakaganito kayo. Kailangan maayos din ang pagpostura ninyo. Hindi yung, pag may kausap kayo, nakakapamulsa kayong ganyan. Para kayo nasa kanto, may mga ganyan na ganyan. Kasi sir, hindi pwede yan eh. May mga ganyan eh. Yung gagawin niya na kailangan, attended kayo. Yung talagang you are professional. Yung galaw ng kamay ninyo, dapat nakaganyan lang yan. Pag nagagalit na,
baka nangangati yung likod niya, bigla kayong gaganyan. Magaganyan. Aba, sasapakin mo ko? Kaya nga, sir, excuse po, medyo nangangati likod ko, sa talikod lang ako. Tumalikod kayo, tsaka kahit kumamot ng ganyan, o tumabi kayo. Kasi baka mamaya, nagkakaroon ka ng tension, bilang inangat mo, kasi kakamot ka lang, pala, akala niya, sasapakin mo na siya, ay tapos may CCTV pa, yari kayo dyan. So, dapat yung galaw ng kamay ninyo, pati yung pagkikipag-usap sa kanila, dapat eye-to-eye contact na magana. Kahit nagagalit na yung customer, ano pa rin kayo? Yung talagang, yun nga, maximum tolerance. So, yan, laging lawakan natin. Huwag kayong dumating sa point na talagang masukol na kayo, aalagwa na kayo, yung may aamba na kayo, mag-aamok na kayo, di ba? Unless sasapakin ka, di ilag ka, may nightstick ka naman, pwedeng pag talagang hindi naman gagawa siguro yung customer ng ganun unless talagang arrogante ka. Kasi pag ang customer na sobrang galit na, talaga nagkaroon na ng physical kayo, may problema ka na dyan, nagwardya ka. Kaya ngayong sinasabi, di ba, yung napapanood ninyo, ang laki ng problema ng guard doon. Dapat doon, pagka talagang alam mo na intensyonado na, hangganan mo, alam mo na, back up na, tawag na sa officer. Ngayon, pag talaga naman nagwawala na, ang dami pwede tuwag sa barangay, sa mga ano, kaya sa atin palang dapat, napapacify natin sila. Hindi dapat lumalaki yung problema. Kapag may nahuhuli tayo, itatago natin sa isang lugar. Customer service yan. Even mga shoplifter o mga kawatan, binibigyan natin ng tamang services yan. Hindi natin pwede papagkalad-karad yan, ipapahiya natin. Kasi hindi pa yan matatawag na mga kriminal o magnanakaw hanggat hindi yan nahusganan sa korte. Innocent pa din ang verdict dyan. Not guilty pa rin. Kaya nga dapat i-approach ng maayos yan. Itatago natin dito, di ba? Minsan, para hindi makita. Ngayon, kapag naman meron tayong mga emergency dyan na dinadala, wag naman doon sa pinto nyo ilalagay, itabi dito sa gilid na hindi nadadaan-daanan ng mga tao. Customer service. At saka kapag may ina-approach tayo, meron tayong kasama na rin yan, ay dadagdag ko na sa mga pag-ano, huwag nyo nang kukwentuhan. Na hinihimatay na, nahihilo na, ay ganito rin yung lolo ko, inatake, ay wala, patay na, dinala sa ospital. Kakabahan yung emergency. Hayaan nyo na, ay relax lang po sir, sige po, malapit na po. Kahit na yung ating ambulance ang tagal-tagal, yun ang ay matagal talaga dito yung ganito, kasi ganito. Mai-stress yun, baka lalong himatayin. Ay, parating na po, sir. Naano na natin, natawag na, na-follow up na. Siguro medyo na-traffic lang yung ambulance natin, ganyan. Maganda ang maririnig nung ina-assist natin. Pag nahihilo na, parang ganito rin sa ano ko hindi na umabot sa ospital, natigok na. Opo. Kahit nasugatan yan, naku, sir, malala yan, sigurado, mapuputol yan. Huwag ganon. Parang, ay sige, sir, medyo ano lang, kalma lang. Pero sa isip natin, alam natin, medyo groggy na to. Kahit sa mga ospital, ganyan mga doktor, relax lang sila. Customer service. Naghihingalo lang, sasabihan mo pa, wala na to, dedo na to, maya-maya lang to. Lalo na maano to. Di ba? O, pag nag-assist kayo, huwag kayo pang kakabahan. Kayo pa yung parang dadalhin sa ospital, na talaga namang nagka-clumsy na, hindi malaman kung anong gagawin. Relax. O, para lang tayo, sige, pinta natin, kuha tayo ng ganito. Huwag nagmamamadali na parang, para makikita nung ina-assist natin na, hindi naman safety ako dito, gano'n. Customer service with a maximum tolerance. So, maliwanag tayo dyan, ha? So, laging gano'n. Start na yun, ha? Baon natin yan. Customer service, maximum tolerance. Simulan natin sa sarili natin at sa mga kasama natin. Paano yung i-handle yung mga sitwasyon. Pag hindi kinaya, back up lang. Okay? Nagkakaintindihan tayo. So, huwag kakalimutang mag-review, ha? Bukas naman uli. Para at least,